po sa inyong lahat. Talaga pong minsan o kundi man madalas ay ang pamamaraan ng Diyos ay hindi katulad ng pamamaraan ng tao. Lagi o may mga pagkakataon na ang paraan ng Diyos, kung ano ang ayaw ng tao, kabaliktaran ang ibinibigay ng Diyos. Isa sa mga halimbawa ay sa Ebanghelyong binasa, yung first part na mention ni Jesus, ang tungkol sa bronze o tansong ahas na inilagay sa isang kahoy upang tingnan ng mga Israelita. Ang konteksto nito ay noong naglalakad sila sa disyerto papunta sa lupang ipinangako ng Diyos, nagreklamo ang mga Israelita sa Diyos. Nagreklamo sila dahil nahihirapan sila. Marami silang hinaharap na mga hamon sa kanilang paglalakbay. At ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng mga ahas. At ang mga ahas, sa bawat tinutuklaw nito, namamatay ang Israelita. So maraming mga Israelita ang natuklaw ng ahas at namatay. At na-realize ng mga Israelita na sila ay nagkasala sa Diyos. Sila ay nagkasala sa Diyos. Kaya lumapit sila kay Moises, humingi ng tulong upang mapatawad sila ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos kay Moises? Sinabihan niya, gumawa ka ng isang tansong ahas. Ilagay mo sa isang kahoy, ilagay sa gitna ng kampo ng mga Israelita. At ang bawat matuklaw ng ahas, kailangan lamang niyang tumingin sa tansong ahas at siya ay gagaling. Hindi niya kailangang magdasal. Titingin lamang siya, titingala lamang siya doon sa tansong ahas at siya ay gagaling. Yung kinatatakutan ng mga Israelita, yung nagdadala ng kamatayan sa mga Israelita, yun ang ginawa ng Diyos upang magbigay ng buhay sa kanila. Sa buhay ng ating Panginoong Hesus, yun din ang dakilang plano ng Diyos para sa Kanya at para sa atin. Upang ipakita ang Kanyang pagliligtas sa tao, ang Kanyang ipinadala upang magligtas ay ang Kanyang sariling anak. At ang paraan ng pagliligtas ng Kanyang sariling anak sa kasalanan ng tao, sa pamamagitan ng sagisag ng kamatayan at kaparusahan. Ano ito? Ang krus. Noong panahon ni Jesus, ang krus ay isang simbolo ng kamatayan. Ang krus, ang pinapako lamang doon yung mga tao na gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Ang krus, simbolo ng kahihiyan. Dahil ang ipinapako lamang sa krus, o ang taong ipinapako sa krus, binibigyan ng kahihiyan sa harapan ng maraming tao. Hindi lamang ang kanyang sarili, kundi maging ang kanyang buong pamilya. Pero, dito ipinako si Jesus. Sa kahoy na krus na simbolo ng kamatayan at kaparusahan, naging simbolo ng buhay at kaligtasan. Kabaliktaran, the paradox of our salvation. Kabalintunaan. Kung ano yung nakakahiya para sa tao, yun naman ang ginamit ng Diyos upang magbigay ng buhay sa Kanya. Yung simbolo ng kamatayan, yun ang naging sagisag ng buhay at kaligtasan. Sa maraming pagkakataon sa ating buhay, ganito po ang nangyayari sa atin. Kung ano yung ating inaayawan, yun ang ibinibigay ng Diyos. Yung pilit nating iniiwasan, pilit namang inilalapit tayo sa Diyos. Sa akin pong trabaho bilang chaplain sa isang ospital, maraming mga pasyente, maraming mga bantay ng pasyente ang madalas nagsasabi sa akin at naiintindihan ko naman ang kanilang pinanggagalingan. Ang madalas sinasabi nila, Father, bakit ako ang nagkasakit ng ganito?
Bakit ako pa? Bakit kami pa ang kailangang dumanas ng ganitong sakit sa aming pamilya at sa aking buhay? Tapat naman ako sa Diyos. Mabuti naman akong Kristiyano. Wala naman akong inalipustang tao. Wala naman akong sinaktan na tao. Wala naman akong ginawang malaking kasalanan sa Diyos. Bakit ako pa? Bakit kami pa? Yun lagi ang ating sinasabi. Sa harapan ng hamon sa buhay, sa harapan ng kamatayan, sa harapan ng isang malubhang sakit at karamdaman, ang atin laging iniisip, bakit ako? Bakit kami? At hindi sila? Yung sakit na pilit nating inaayawan at walang may gusto sa ating magkasakit. Pero madalas, ito ang ginagamit ng Diyos upang ilapit tayo sa Kanya. Madalas ang sakit ang nagiging dahilan upang mapalapit ang ating kalooban sa Diyos. Madalas ang malubhang karamdaman ang nagbubuklod sa isang pamilya upang magkaisa na magdasal sa Diyos para sa kanilang mahal sa buhay. May kakilala akong isang pamilya nung ang kanilang lola ay naghihingalo na. Nasa bingit ng kamatayan dahil sa sakit. Meron siyang 7 or 8 mga anak. At kasama ang kanilang mga anak, ang mga apo ng lolang yon, habang ooperahan ang kanilang lola, nagkaroon sila ng prayer brigade. Ano yung prayer brigade? Sa isang araw, nagsiset sila ng oras, 3 p.m. Sabay-sabay mag-o-online dahil magkakahiwalay sila sa iba't ibang lugar at magdadasal ng banal na rosaryo. Nasa office ka man, nasa school ka man, nasa sariling bahay ka man, nag-o-online sila, ang iba nag-headset lang daw, at nagdadasal ng banal na rosaryo. Ang kanilang intensyon ay para sa paggaling ng kanilang lola. At sabi ko doon sa kaibigan ko, nakakalungkot man na namatay ang inyong lola, pero hindi nyo inaasahan na ang kanyang sakit at ang kanyang kamatayan ang magbubuklod sa inyo upang magkaisa sa pagdadasal. Ang isang hindi magandang karanasan, ginagawa ng Diyos. Binabaliktad ang kahulugan para sa atin at ginagawa ng Diyos na dahilan at paraan upang ilapit tayo sa Kanya. Ngayong panahon ng Kwaresma, napakaganda ng pagkakataong ito upang magnilay sa ating sariling buhay. Sa ating sariling mga karanasan, sa inyo bilang pamilya, bilang mag-anak, bilang mga magulang, o di kaya ay bilang mga anak. Ang ating sariling mga karanasan, karanasan ng kagipitan, karanasan ng sakit at kamatayan, karanasan ng pagkabigo, karanasan ng disappointments sa ating buhay. Ano-ano ang mga karanasan na ito? Maganda pong sa panahon ng Kwaresma, binabalikan natin ito at pinagninilayan. Sa ating paggawa ng mga kung ano-anong mga gawain, ngayong panahon ng Kwaresma, pilgrimage, estasyon ng krus, bisita iglesia. Sana sa ginagawa nating mga gawain na ito sa panahon ng Kwaresma at Semana Santa, babalikan natin itong ating mga karanasan. Dahil sa ating pagbabalik sa mga karanasan na ito, makikita natin at mababalikan natin at sana mapansin natin kung papaano sa gitna ng hamon na ito, nakita natin ang liwanag ng Diyos. Kung papaano sa gitna ng sakit at kalungkutan, sa gitna ng kamatayan, sa gitna ng pagdurusa natin sa ating sarili, kung papaano ipinakita ng Diyos ang kanyang liwanag. At napakaganda pong makita natin papaano ang Diyos gumalaw sa gitna ng karanasan na ito.
Dahil makikita natin kung papaano binaliktad ng Diyos. Sa una sasabihin natin nakakalungkot, sa una sasabihin natin bakit ako, bakit kami. Sa una, tatanungin pa nga natin ng Diyos, Panginoon, bakit ganyan ka? Pero sa process, in the long run, makikita natin kapag binabalikan natin, yung karanasan pala na iyon na hindi maganda, naging dahilan upang maramdaman natin ang Diyos, upang ipakita sa atin ang kahulugan para sa Diyos ng karanasan na iyon. O di kaya ay upang ituro sa atin ng Diyos ang isang bagay na mahalaga sa ating buhay. Sa buhay mo ngayon bilang Kristiyano, ano po ang pinagdadaanan mo? Isang nakakalungkot na karanasan o di kaya ay isang masayang karanasan? O di kaya ano ang estado ng buhay mo ngayon? May pinagdadaanan ka ba? May hinaharap bang hamon ang iyong pamilya? O ikaw personally, sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo dito upang mas maging malapit ka pa sa Diyos? O di kaya kung wala kang ginagawa, papaano mo napapansin o nararamdaman na hindi ka pinababayaan ng Diyos? O kung hindi mo nararamdaman completely ang Diyos, hayaan mo na harapin ang hamon na ito. At pagkatapos ng hamon na ito, tingnan mo, nasaan ang Diyos? Ano ang ginawa ng Diyos sa iyo? Pagkatapos ng paghihirap at hamon na iyon.